Na ho natin ang nagbabalik na chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, walang iba kundi si Senador Ping Lacson, Senate President Pro Tem. Senator Lacson, good morning si Danny Buenafe sa programang Kabayan. Danny, magandang umaga sa ating lahat. Oo, maraming salamat Senator Ping. So for now, tuloy ba? Wala namang pagbabago. November 10, magkakaroon na ng resumption ng inyong sesyon at sigurado na magkakaroon ng plenary voting, nominal voting at ikaw ay iluluklok ulit, Blue Ribbon Committee. Walang pagbabago so far, Senator? So far, wala namang pagbabago. Okay. Yung last time nag-uusap kami ni Senate President, ganun pa rin ang direksyon. Okay. And then November 14, ang alam namin ay yung resumption na ng hearing uli ng Blue Ribbon na pamumunuan nyo. At ang mga balita kasi, Senator Ping, yung meron daw kayong VIP na guest, ito bang tinutukoy nyo ay siguro pwede nyo sabihin, ito ba kaya si former Speaker Romualdez? Definitely hindi siya. Hindi siya? Although, okay. ang usapan namin ni Senate President, imbitahin namin siya through Speaker Bogie D. Okay. Of course, decision nila yon, dahil hindi naman namin siya pwedeng pwersahin na mag-attend. Mm-hmm. Ang purpose lang naman para mag-attend siya, i-refute niya. Kasi isa lang naman na nag-implicate sa kanya so far. Oo. Si Gutesa, who is now missing. Okay. But just the same, if he wants to refute, if he wants to respond, then it's up to him. That's why we're inviting him. Okay. Pero itong VIP na sinasabi na ihaharap nyo, ito ho ba dating politiko na ano bang balita kasi namin parang telling all daw to tell all Tama ba yung info? Hindi. I think yung tao could wrap up yung usapin tungkol sa flood control kasi may mga bago siyang sasabihin, may mga bagong pangalan na babanggitin at magbibigyan ng detalye. May mga ayon sa kanyang naitabi mga digital files, kung ano man yung kanyang mga pinanghahawakan. Kasi hindi ko naman tatanggapin kung say so, kung salita lang, wala namang backup na dokumento man lang o kaya wala magko-corroborate sa kanyang sinasabi. Malabo yun. Yun nga Kasi yan na nga nangyari kay Orly Gutesa. Mag-isa lang siya. Kaya nga pinipilit kong ang sinasuggest ko isubpina doses tecum namin man lang yung security agency na nahinar nila do sa construction site or yung contractor ng renovation ng bahay. Kasi critical para sa akin yon. Dahil kung mayroong lalabas sa logbook na may pumasok na ng convoy na mga vehicle. Yung period na sinasabi ni Gutesa between, I think, December 2024 hanggang August 2025. Okay. So yun daw yung na-detail siya kay Saldico. Okay. So matibay yun. Pero kung sariling salita lang ni Orly Gutesa at siya lang, at yung pa nga, na-complicate pa noong resolution ng Manila RTC yung na forged yung signature ng notaryo publiko, medyo lumabo. Although, sinasabi ko pa rin, valid pa rin yung kanyang sinumpang salaysay. Yes. Kasi sinumpaan niya yon sa harap ng Blue Ribbon Committee. Oo. So, bali, ang problema kasi kay Gutesa, wala pang kayong corroborative, di ba? Na somehow, susuporta sa kanyang sinasabi. So, in the absence of that, mukhang sabi nga rin ng lawyer din ng mga iba na naririnig ko, it will not stand in court, di ba? Tama ho, di ba? For now. Yes. Hindi pwedeng stand alone. Okay. Ang marami naman pwedeng panggalingan ng corroboration Pwedeng kasi tatandaan lang ko last time yung kabe-break lang namin, session break, nagpahayag si Senator Bato de la Rosa na kung pwedeng isa lang yung isa sa mga binanggit ni Gutesa, either si Paul or yung si Mark. At saka yung Mark, yung dalawa. Nasaan na sila? Welcome. Mark yata. Sabi ko, welcome of course. Sinabi ko rin kay SP. Mas maganda yan para magkaalaman talaga kung may katotohanan yung sinabi ni Gutesa. Kaya lang, of late, nung kinumusta ni Senate President, si Senator Bato, hindi niya na raw makontak at ang kanyang balita pa nga, nag-join na kay ex-Congressman Saldico sa Europe. I don't know kung totoo yun o hindi. Although si Senator Marcoleta, sinasabi naman yung isa nasa Chile. So pagkagulo-gulo. So, anyway, pinasumpinan nyo rin yung dalawa para mag-appear? Just in case, yung Mark and Paul? Kasi ang proseso namin, paimbitahan, pagka hindi dumating,
pwedeng pasupinahan. Okay, pero yung sinasabi yung VIP witness, ang parang pangamba nyo rin, parang wala din siyang, hinahanapan nyo rin ng corroborative na somehow mag-support sa sasabihin nito. Yun din ba nagiging problema? May mga dokumento siya. Okay. Kasi ang sinabi ko, ang kabilin-bilinan ko, kung magbabanggit siya ng pangalan at maninira ng pangalan na wala naman siyang pruweba, kundi yung kanyang sariling salita, o walang pwede mag-corroborate sa kanyang sinabi na testimonya man lang o kaya dokumento, wag na siya magbanggit kasi wala rin eh. Yun nga, mababanggit ka, hindi mo naman kayang susugan ng corroborative evidence. So, useless. Okay. Doon sa sinabi ni Ombudsman Remulla, sabi niya as far as they're concerned, yung kaso naman ni former Speaker Romualdez, wala talaga silang makita na criminal liability kasi hindi naman siya talagang naging bahagi raw ng pag-insertion. Ang the only way na parang pwede lang siya ma-blame is because siya ho ang pumili na bilang APRO chair si dating Congressman Saldico. Yun ang nakikita niyang gross inexcusable negligence. Yun din ho ba ang nakikita niyo based sa mga investigasyon niyo as far as the former speaker is concerned? Well, tulad ng sinabi ko earlier, only Orly Gutesa ang nag-implicate sa kanya na wala naman nagko-corroborate. Kaya napaka-importante yun. Kaya nga, naghahanap kami ng pwede mag-corroborate nung statement si Gutesa. Otherwise, hindi pwede mag-stand alone eh. Hindi pwede stand alone. Pag stand alone, medyo mahina. Hindi talaga tatayo sa korte. Okay. Pero ngayon, di ba meron akong rekomendasyon ng ICI para doon sa filing of charges, pinorward na nila sa ombudsman laban dito. Tatanungin ko lang kasi kayo rin, senador, sa dalawang senador, si Senador Jinggoy at si Joel Villanueva, for now ho ba dun sa mga investigation nyo, meron ho bang ano ho ba yun, basis na nirekomenda ho sila ng ICI as far as the Blue Ribbon is concerned? Ganito, Danny, no? Nung naimbitahan ako ng ICI along with the Senate President, iniwanan ko sa kanila yung buong files ng aking dalawang privilege speeches. Pati yung mga sa ICI? Nakalap, sa ICI. Okay. Pati yung nakalap doon sa Senate Blue Ribbon hearings. Kasama doon yung pagka-implicate kay Senator Joel at saka Senator Jinggoy. Okay. So ang pagkalam ko, meron pa silang ibang nakalap na ebidensya apart from yung aming na-submit. So yun ang pagkalam ko, kaya nirekomenda nila na sampahan na ng sumailalim na sa preliminary investigation at the very least. So iba rin yung pinagbatayan nila based on sa additional na isinambit na ninyo, no? So pwedeng may batayan, no? If ever, no, meron silang ibang pinagkukunan na sources, di ba? Tama ba? Pati yung kay Senator Chis Escudero, ganun din. Mukhang si Ombudsman Remulla, kasi patuloy naman yung pakipag-ugnayan nila sa AMLAC, ano? Okay. Dahil 'di ba may mga pros and accounts tapos nasusundan ng AMLAC. In all probability, ang pinanggalingan ng sinasabi ni Ombudsman Remulla na meron silang na-trace na movement money trail. Money trail. Money trail. Yun ang sinasabi niya. Palagi nanggaling sa AMLAC 'yon. So aside Hi, would you like to try? This one. Espresso cappuccino. Chis Escudero, baka meron pang nakalap yung ombudsman. Yung kay Maynard Ngo, di ba? From the AMLAC. Money trail eh. Di ba yung money trail? Money trail. Si Yusuf Bernardo. Ba yun? Kasi nagtutugma yung testimonya, pati yung money trail. Okay. Pero dito sa kaso ni resigned Congressman Saldico, sabi ho ng lawyer niya kahapon, parang wala siyang intensyon mag-file ng counter affidavit kahit na ipaharap kasi wala naman daw talagang complaint, official complaint. Pero doon sa sinasabi ng Ombudsman Remulla, talagang very clear na siya yung naiwan na lang at si Senator Chis daw na nag-insert dito sa mga flood control projects, parang malaki ang batayan para at least kasuhan nga silang dalawa. Sila'y naiwan at wala naman daw sila speaker doon at si Grace po. So ibig sabihin, kayo ho ba, ano ho ba nakikita nyo doon sa magiging kaso? Unless na lang yung, syempre, si Gutesa, iniling siya, no? Pero other than that, meron pa rin ho ba kayo nakikita based na rin sa mga testimony na rin nila Diskaya? Yeah, I think meron. Meron? Yung sa lawyer ni ex-Congressman Saldico, alam mo, right naman nyo yun. Kung ayaw niya mag-file ng counter affidavit, pag siya'y napadala na ng summons na mag-file ng counter affidavit, nasa right niya yun, pero deemed waive.
yung kanyang pag-participate sa preliminary investigation, mapapailan siya ng kaso. Ipapile yung information. Kasi kung merong mga affidavits linking him or evidence, pieces of evidence linking him, tapos hindi siya magpapile ng counter affidavit simply because he's not here. Kasi alam ko, pag nag-file ka ng counter affidavit, i-appear mo yan before the prosecutor. Kung wala ka rito, hindi ka physically present, paano hindi pwedeng ipapadala mo na lang yung counter affidavit mo, maski ito'y authenticated ng consul, hindi rin po pwede yun. Mag-a-appear ka talaga before the panel of prosecutors, i-appear mo yung nilalaman ng yung sinumpaang salaysay. Kung i-waive niya yun, waive yung kanyang participation sa preliminary investigation, ipapal yung information kasi wala siyang depensa. Pero right niya yon kung ayaw niya. Tama rin yung abogado niya. Pero sa ngayon, parang ang context ng sinasabi ni Atty. Rondain, sa ngayon, walang basihan para mag-file siya ng counter affidavit kasi wala pa naman talagang reklamo, yung wala pa sa punto na sinasabihan na siya ng DOJ o ng Ombudsman na mag-file ka ng counter affidavit kasi papabasa muna sa kanya lahat yung complaint, yung mga affidavits, yung ebidensya, ipapadala sa kanya yon at isusumon siya para mag-file ng kanyang counter affidavit. Pag dumating sa punto na yon, I don't know kung mag-a-apply pa yung sinasabi ni Atty. Rondain na ayon na hindi siya magpapile ng counter affidavit. Yun ang malabo kasi malabo para sa kanya kasi wala siyang depensa. So automatic yun, ipapile yung information sa Sandigan Bayan or sa korte kung halimbawang ang jurisdiction, halimbawa malversation through falsification, RTC. Wala siyang counter affidavit, paano yun? Talagang ipapile yung information, may issue siya ng warrant of arrest kung ano man yung mga criminal complaints na kakaharapin niya. So as far as the Senate Blue Ribbon, meron na rin ho ba kayong hakbang para ipatawag din, Jose, kahit via Zoom, at least 'di ba makausap online si former Congressman Saldico? Pwede. If he so desires, pwede siya maimbitahan, mag-participate siya via Zoom. Kung pwede yun kasi Senate hearing yun Nasa rules naman namin. Gagawin niyo ho ba yun? Gagawin niyo? I-invite niyo siya? Namin yung rules After nung COVID, nagkaroon ng COVID, pinapayagan namin maski sa mga public hearings namin, even yung ordinary na mga public hearings, committee hearings, may mga miyembro kami nagpa-participate via Zoom. Depende yan kung papayagan ng chairman. Ako, ang attitude ko, para lang magkaroon ng linaw din sa mga usapin, papayagan ko na kung gusto niya mag-participate, welcome siya mag-participate via Zoom. So, you will invite him? Okay lang, kasi parang wala pa papadala siya ng invitation sa kanyang known address dito. Okay, pero kaya lang, yung invitation daw ng ICI o ng Ombudsman, parang hindi tinanggap. Oo nga So, kung hindi tatanggapin, pasasabihan na namin na pwede naman siya mag-participate. Total, public hearing lang naman ito. Hindi naman ito preliminary investigation. Kung gusto niya. Pero may mga panawagan katulad doon ni Speaker Bogie D na gusto na ipa-cancel ang kanyang passport para to pati si as approach chair ngayon si Swansing supportive din doon sa call na yon. Kayo ba as Senate Blue Ribbon, do you think kailangan i-cancel ang passport para to make himself present dito sa mga investigation? Ang problema mukhang court order ang kailangan Okay. Para magkaroon ng may ngipin kasi kung meron kayong panawagan bilang Senate President Pro Tem. Pwede. Kung nakapaloob sa ating mga umiral na batas at saka sa procedure yung rules at procedures ng yung sa ating umaayon sa ating batas, why not? Para talagang makompel din siya na makabalik sa bansa. Okay. Tapos bago ko makalimutan, dahil itong napakalaking nangyaring pinsala dito sa Cebu, di ba, lumutang na naman ang issue na meron daw 26 billion. Control, yun nga sabi ni Governor Baricuatro, talagang flood control project. Pero mabigat din talaga yung ibinagsak na ulan Ang sabi sa amin, mahigit 1 buwan daw dapat sa isang araw nangyari yung ibinagsak na ulan na kaya nagkaroon ng mga flash floods. Pero ibig sabihin kayo sa Blue Ribbon, do you think it's also worth na tignan din Kasi ang para nakikita nating contractor dito, yung QM Builders naman, Senator Ping. As we speak, Danny, pinatitingnan na namin actually Okay. Kasi wag tayo, ang usapan na naging namin yun, wag na tayo mag-limit sa Bulacan at saka of course, pati sa Mindoro kasi proven na yun Sa Davao, pero din mga substandard.
parang kasi nga overwhelming yung mga reports na kung saan lugar ng bansa nanggagaling. Hindi lamang sa Cebu ngayon, meron pa marami pa sa Bicol, sa Samar, Davao, sa Davao, meron din. Davao, correct. So pinatitingnan talaga, ngayon nga nakapit uli yung mga teams namin para tingnan at ibabangga do sa listahan ng mga projects based do sa sumbong sa Pangulo at saka do sa DPWH website. Para tukoy talaga yung sinasabing proyekto o flood control projects na kung hindi man substandard, ghost. Kasi hindi pwedeng tingnan mo do sa ground. Wala ka namang basihan kung ano kung saan kung kanino na award. Yes. Kailan dapat natapos. Ano yung status. May mga ganon. So, di ba nga sa Bulacan, Dani? Yeah, yun. Ikaw nagsimula nun sa Bulacan Ikaw nga. Ibang scheme na yun Ang ghost nila, pinatungan ng proyekto para matakpan yung ghost. Meron naman yung ang ghost, yung pangatlo. Yung pala, Yarina, pinondon pa uli. Kaya ghost yung phase 2 or phase 3. Maraming scheme na ginawa So, mahirap talaga maghanap. Pero kailangan may basihan. Oo, kaya nga So, speaking of mga senators na involved dito, sa mga pinaimbestigahan ngayon ni Ombudsman Remulla, itong mga ari-arian naman ng pamilya Villar dito sa mga infrastructure river drive projects sa Zapote. Ito rin ho ba, somehow titignan nyo rin? Siyempre, kung kapwa senador, baka sabihin nila, hindi nyo inimbestigahan. Dani, ang lagi ko sinasabi, where the evidence leads us, doon kami tutungo. Okay. Pero hindi namin pipilitin for the sake of ma-implicate. Pipilitin namin kung sino man testigo. Okay. Ang attitude ko lagi, hindi tayo mag-aano. Of course, nag-aano rin tayo, pero hindi po pwede yung pipilitin natin na isama mo to, isama mo yun. Yes. So, based on the evidence where it leads you, di ba? Yes, correct. Senator Ping, pag-assume nyo ho as Blue Ribbon Committee chairman uli, meron ho bang mga lumulutang kasi mga pangamba na naman? So far, solid naman ho ang support pa rin ho kay Senate President Tito Soto ngayon? Wala naman ho ganun fear? Walang fear? Nung isang araw lang kami magkausap. Nung isang araw lang kami magkausap, sabi niya, confident naman siya. Pero ready na rin siya, sabi niya. Kasi yung first time, baka may mga attempt Pero ngayon, ready na rin siya. Sabi niya, kung sakaling ganun mangyari, ano magagawa natin? Basta gawin natin yung trabaho natin. Sabi ko, tama. Kung tatalikuran naman itong trabaho, una lang kasi, di ba, nagkaroon ng usap-usapan. Pero ngayon, dahil ready na rin siya, di sabi ko, sige, bahala na si Batman. Pero for now ho, doon sa mga nalalabi na hearing ng Blue Ribbon, mga ilan pa ho kaya ang ine-expect natin? At kayo ho ba, ine-expect nyo mag-wind up na rin at to give way kung mag-livestream na rin kasi ang ICI? Yes. Ang rito is kung nagkakaroon na ng preliminary investigation ng DOJ at saka yung Ombudsman, what's the sense na kung magtutuloy man kami at meron kaming makukuha pang additional ebidensya, ipapadala na namin doon para makatulong sa prosecution. Pero kung tinatalakay na sa mga PI, mga preliminary investigation, baka kailangan sumaigway na kami sa mga ibang issue. Marami pa mga farm-to-market roads. Basta mga infra, ibang infra. Tama. So tutuloy pa rin kayo pero ibang infra projects na, hindi na siguro masyadong focus dun sa flood control, tama ba? Oo. Okay. Tama 'yon. Pero kung may tutulong pa para ma-identify pa yung iba, tapos talagang makumpleto yung investigation, why not, Okay. Pero napakarami kasi tapos may budget pa. Kaya nga yung November 14 namin, inaalam ko pa kay Senator Gatchalian kung pwede mabakante yung November 14 kasi ang huling narinig ko, mag-i-sponsor siya ng committee report. Sino to? Senator? November 13, no? Sino? Which Senator? is Thursday. Sino Senator? Yung Senator Gatchalian, siya yung chairman ng Finance Committee. Okay. Sa budget. Tama. Kasi priority namin yung budget tama. So, ang pinapakiusap ko, so far, pinapakiusap ko kay SP Soto na kung pwedeng maibakante yung November 14 para sa hearing, yung Friday para sa Blue Ribbon committee hearing. Okay. Kasi pag nag-conflict ito sa budget, siyempre, mas prioridad yung budget, maski ano pang sabihin natin. Oo. So, yun ang pinapakiusap ko na kung pwedeng bigyan ng daan, maski yung isang araw na hearing. Kasi pugpukan na kami dyan sa budget. Once na ma-sponsor yung committee report, tuloy-tuloy na yung aming... kasi limited din yung time dyan.
kailan maipasa namin yan bago mag-break ng December para hindi tayo magkaroon ng re-enacted budget. Oo, mabusisi rin yung budget yun. Marami na rin kami nakikita na kailangan talaga ayusin Oo. Ito, panghuli na lang. Yung very confident kasi si DPWH Secretary Vince Dizon na meron daw makukulong bago magpasko. Mga 60 na nga yung sinasabi niya numero. Mga karamihan DPWH, mga engineers at saka mga officials. Kayo ba malaki ho rin ang nyo, paniniwala nyo na posibleng mangyari ito? Before Christmas, merong mag-aano ng rehas? Tama ba? Medyo masikip sa tingin ko base sa aking karanasan sa law enforcement. Kasi alam mo, pag nagkaroon ng preliminary investigation, meron tayong tinatawag o ginagalang na due process. Okay. Pag nasacrifice ang due process, masasacrifice din yung kaso sa korte. So kailangan, pwedeng erase yung question na yan. Ibabalik ulit sa DOJ o sa ombudsman yan pagka sinabi ng court na hindi nag-observe ng due process at pwede pang ma-dismiss yung kaso. Okay. So, ewan ko, depende yan. Basta't ang kasi minamadali rin ni Remulla ngayon, di ba? Lahat ng filing, lahat sabi niya kasi masyadong impatient to ang mga tao, talagang hindi umuhupa ang galit Di ba? May November 30. Kasi, alam naman natin, di ba, yung 10 days o minsan 15 days to... Tama. Kasi kung may additional pieces of evidence, syempre, i-confront mo yun doon sa respondents. Yes. Sasagutin din nila yun. Hihingi na uli ng, pwedeng humingi pa ng extension. Okay. That's how due process works Kaya mahirap din talagang i-share to na by December, ibig sabihin, may nakapile ng information, may na-issue ng warrant of arrest para doon magpasko sa kulungan. Di ba? Ngayon ba nasa Senate custody pa ho sila Bryce? Sila Henry? Hangtinlao? Yes. Okay. Na-contempt sila, nakadetain sila doon. Pati ho si Curly Diskaya, Senator Ping? Yes, andun pa rin sila. Okay. Nag-file siya ng petition for habeas corpus, dininay ng RTC Pasay. So, kasi may jurisprudence naman dyan yung Balag case Sige, sir. Basta tabayanan namin yung November 14 at saka I hope na talaga November 10 sigurado na kayo na ho yung makabalik diyan sa Blue Ribbon. Salamat po, Senator. Sige, Danny, wala ka nang planong bumalik sa Europe Wala na. Okay na, mas interesting political times dito, Senator Ping. Sige. Okay, sige, Danny. Maraming salamat, Senator Ping Lacson. Siya ho ang Senate President Pro Tem, Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee at Chairperson ho ng Senate Committee on Accounts.